Maghahatid ng karunungan at kaalaman. Humubog sa puso't isipan. Magtuturo ng kagandahang asal sa batang Isabeleño. Siguraduhin kong makabuluhan ang inyong pagtutok upang matuto ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Maging malawak sa pag-unawa at pagrespeto sa kapwa. Balikan at pagnilayan ang mga pinag-aralan natin. Oras na para sa mga araling naghuhulma sa kagandahang asal. Mga leksyong nagtuturo sa kahalagahan ng pag-uugali. ESP, ESP Eskwela. Eskwela. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga masisigla naming mag-aaral ng unang baitang. Ako'y lubhang masaya at sabik na sabik sa aking pagbabalik sa paaralang normal sa pamamagitan ng pag-aaral sa Radyo Eskwela. Wow, isang padyak na lang, magtatapos na tayo sa unang hagdan na ating pag-aaral. Nararamdaman ko na parang mapapatanon kayo sa tuwa. Salamat sa pagpaparamdam ng kasiyahan para sa inyong guro sa himpapawid na lubhang nasasabik at tuwang-tuwa dahil tayo malulusog at walang karamdaman. Ako'y sobrang masaya na makasama at makipagtalakayan sa inyo sa paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao 1. Ang inyong guro sa radyo, Ginang Jessa Marie Salvador Jose, lubos na nagpapasalamat at tayo muling magkakasama-sama. Ayan, naramdam ko ang inyong mga ngiti habang kayo'y nakikinig. Yay! Sige, tayo pumalakpak kung talagang handang-handa na tayo. Naksa, nasasabik na sila sa aking pagtuturo. Kumain na ba tayo mga mag-aaral? Opo! Kailangan natin kumain ng masusustansya lalo na ngayong may pandemya. Dapat ang katawan natin ay malakas at puno ng resistensyang lumaban sa iba't ibang sakit lalo na kay COVID-19. Yay! Naku, alam kong sinusunod natin ang palagiang paghuhugas ng kamay. Opo! Pagsusuot ng face mask, halimbawang kinakailangan lumabas. Pero pakatandaan, bawal lumabas ang mga bata ngayong panahon ng pandemya. Opo! Bakit? Tama, para hindi tayo mahawa ng virus at mas ligtas tayo kung tayo nasa loob ng bahay. Tayo nasa tamang gawin kapag tayo sumusunod sa mga paalala ng ating mga magulang, ate at kuya, mga guro at mga nasa kinauukulan. Bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. Talagang alam na ninyo kung paano maiwasan si COVID-19. Yay! Tara na, umpisahan na natin ang ating pag-aaral mga mag-aaral. Opo! Umupo na kayo sa komportableng lugar? Diba, mas nauunawaan natin ang ating aralin kung tayo komportableng nakaupo at nasa tamang parte ng bahay. Pumadyak na tayo kung talagang tayo handa na mga mag-aaral. Wow naman, malinaw na narinig ni Teacher Jess ang inyong sagot. Natutuwa ako at nakakataba ng puso. Naks, talagang masugid kayong taga-subaybay ng Radyo Eskwela. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Salamat sa inyong mga palakpak mga mag-aaral. Ipinaparamdam ninyo na kayo ligtas at nasisiglang nakikipagtalakayan. Ngayon, tayo mag-umpisa ng mag-aral. Anyayahan na sina nanay, tatay, kuya o kung sino mang nakatatanda sa ating pamilya. Ating tatalakayin ang paniniwala ng pamilya ko, sumusunod ako.
Bilang batang mag-aaral, kailangan bang sumunod sa magulang kahit sa simpleng paraan? Kapag sinabihan kayo na, halika na anak at tayo mag-module at makinig ng radyo eskwela, ano ang sinasagot ninyo? Naku, talagang masunurin sila. Sumusunod din ba kayo kapag nagdadasal ang pamilya? Nakakatuwa. Sabayan ninyo ako sa pagbasa ng ating aralin. Paniniwala ng pamilya ko, sumusunod ako. Basahin natin ang tula na matatagpuan sa unang pahina ng inyong module. Basahin natin ito ng may damdamin. Sabayan ninyo ako mga mag-aaral. Dakilang Lumikha ni Mary Ann V. Talawe. Dakilang Ama, huwaran ng madla, kaloob niyang biyaya, nilikha ay pinagpala. Sa mga nilalang niya, hindi siya nagpapabaya, kaya ang hiling ng bawat isa ay dinidinig niya. Bigyan ng 3 bagsak ang ating mga sarili. Talagang masunurin sila. Sumabay sila sa pagbabasa ng tula. Ngayon, kumuha ng malinis na papel at lapis. Sagutin natin ang tanong tungkol sa tula. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Opo! Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Umpisahan na natin. Sa unang bilang, sino ang tinutukoy na dakila sa tula? A ang Diyos, B ang tatay mo, C ang lolo mo. Tama, letrang A, ang Diyos. Alam kong wasto ang inyong mga sagot sa ikalawang bilang. Bakit siya tinatawag na dakila? A, dahil siya ay hindi nakikita. B, dahil siya ang lumikha sa lahat. C, dahil siya ay malakas. Tama, letrang B, dahil siya ang lumikha sa lahat. Alam kong wasto ang inyong mga sagot. At para sa ikatlong bilang, paano niya ipinaramdam ang pagmamahal sa bawat isa na kanyang nilikha? A, biyaya ang ipinagkakaloob. B, problema ang ipinagkakaloob. O C, kalungkutan ang ipinagkakaloob. Tama, letrang A, biyaya ang ipinagkakaloob. Alam kong wasto ang inyong mga sagot. Para sa ika-4 na bilang, ano ang kanyang dinidinig sa kanyang mga nilikha? A, kahilingan. B, kayamanan. C, kapangyarihan. Tama, letrang A, kahilingan. Alam kong wasto ang inyong mga sagot. At para sa ika-5 bilang, bilang bata, ano ang inyong gagawin para masuklian ang kadakilaan ng Diyos sa iyo? A, sirain ang kanyang mga nilikha. B, huwag pansinin ang kanyang mga nilikha. O C, alagaan ang kanyang mga nilikha. Tama, letrang C, alagaan ang kanyang mga nilikha. Alam kong tama kayo. Hayan, tapos na nating nasagutan ang mga tanong. Palakpakan ang ating mga sarili. Pinabati ko ang mga nakakuha ng 4 hanggang 5. Talagang naintindihan ninyo ang ating binasa kanina. At para sa mga nakakuha ng 3 pababa, huwag malungkot dahil alam kong babawi kayo sa susunod na pagsusulit. Madami pang susunod na pagsusulit o gawain mga mag-aaral. Yay! Wow!
ikaw talagang sabik na magpatuloy sa pag-aaral. Mahalaga na matutunan mo na ang pagkakaroon ng paniniwala ng isang pamilya sa dakilang lumikha at pagsunod ng tama sa mga gawaing panreliyon ay nakatutulong upang magkaroon ng matibay na pagsasama at pagkakaroon ng pagmamahalan ang bawat kasapi ng pamilya. Ginagawa ba natin ito mga mag-aaral? Magkakaroon tayo ng isa pang gawain, mga mag-aaral. Nais kong buklatin ninyo ang inyong module sa ika-4 na pahina. Nariyan na ba kayo? Yay! Ating tingnan na mabuti ang larawan. Ginagawa ba natin ang sama-samang pagdarasal sa ating tahanan? Wow! Natitiyak kong pinagpapasalamat natin na ang ating mga pamilya ay nagbubuklod at nagmamahalan lalo na ngayong panahon ng pandemya. O siya, sabayan na naman ninyo ako sa pagbasa ng mga tanong tungkol sa larawan. Sagutin natin ng sabay-sabay pagkatapos nating basahin. Piliin lamang ang titik na tamang sagot. Pumadyak kung handa na tayo mga mag-aaral. Sa unang bilang, ano ang ipinapakita sa larawan? A. Sama-samang pagsamba ng mag-anak. B. Pamamasyal ng mag-anak. C. Trabaho o hanap buhay ng mag-anak. Matalino, letrang A. Sama-samang pagsamba ng mag-anak. Sa ikalawang bilang, ang mga tao ay hindi na dapat tumutungo sa puok sambahan. A. Oo. B. Mali. C. Wasto. Mahusay! Letrang B. Mali. Sa ikatlong bilang, ano ang ginagawa ng mga tao sa puok dalanginan? A. Naglalaro. B. Nagdadasal. O C. Natutulog. Magaling, letrang B, nagdadasal. At para sa ika-4 na bilang, dapat ba na magkaroon ng matatag na paniniwala sa Diyos? A. Dapat. B. Di dapat. C. Mali. Bibo, letrang A, dapat. Sa ika-5 bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng may matatag na pananampalataya sa Panginoon? A. Pagtungo at pananalangin ng tahimik sa mga puok dalanginan. B. Pagsulat sa mga pader ng puok dalanginan. C. Paglalaro sa puok dalanginan. Check! Letrang B, pagsulat sa mga pader ng puok dalanginan. Alam kong madami kayong nakuha dahil palagi naman natin itong ginagawa at sinusunod ninyo ang payo ng inyong mga magulang. Sa mga hindi nagtagumpay na makakuha ng 4 hanggang 5, pabawi tayo sa susunod na gawain. May paniniwala ba kayo sa dakilang lumikha? Tama, dapat tayo ay may paniniwala sa dakilang lumikha kasi siya ang nagbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya. Tayo din ay nagmamahalan at nagkakasundo dahil sa biyaya ng pagmamahal na ibinabahagi niya. Sige nga mga mag-aaral, kung talaga nakikinig kayo na mabuti, ano ang dapat na sa isip natin tungkol sa lahat ng nakikita natin sa paligid? Tumpak! Ang Diyos ang lumikha sa lahat at nagkakaroon ng matatag na paniniwala ang bawat kasapi ng pamilya. Ito ay naipapakita sa pagsunod at paggawa ng tama sa kapwa. Yay! Nako, talaga nasa isip niya ng palagi yun ha.
Tingnan nga natin kung talagang isinasagawa ninyo ang mga pagsunod ng tamang gawin kapag nasa loob ng puok na langinan. Gawin natin ang talahanayan. Ang unang hanay ay mga gawain. Sa ikalawang hanay, oo. At ang ikatlong hanay ay hindi. Lagyan ng check ang oo o hindi kung ginagawa mo ang gawain o sitwasyon. Handa na ba kayo? Pumalakpak nga kung handa na. Umpisahan na natin. Sa unang bilang, taimtim akong nagdarasal sa loob ng puok dalanginan. I-check ang oo o hindi. Sa ikalawang bilang, nakikipagkwentuhan ako sa aking katabi habang nakikinig sa salita ng Diyos. I-check ang oo o hindi. Sa ikatlong bilang, nakikiisa ako sa pag-awit ng mga papuri sa Diyos. I-check ang oo o hindi. Sa ikaapat na bilang, natutulog ako sa puok dalanginan. Ano ang inyong sagot? Oo o hindi? Sa ikalimang bilang, nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko sa loob ng simbahan. Ano ang inyong sagot? Oo o hindi? Hayan, napagtanto na natin kung ano ang tama o mainam na mga gawain para sa paniniwala ng pamilya natin na tama at dapat sundin. Bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak dahil sa pagsunod sa mga tamang gawain tungkol sa paniniwala ng pamilya. At pakatandaan, ang pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa dakilang lumikha ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa paniniwala ng pamilya. Ang bawat kasapi ng mag-anak ay kailangan magkaroon ng pagkakasundo-sundo at pagpapadama ng pagmamahal sa anumang pagkakataon. Next, tingnan nga natin mga mag-aaral kung naintindihan natin ang ating aralin na ating tinalakay kanina. Atin nang gawin ang pagsusulit kung talagang isinasabuhay natin ang paniniwala ng inyong pamilya at sinusunod ninyo talaga. Palakpak naman dyan kung handa na kayo sa inyong pagsusulit. Umpisahan na natin ang pagsusulit. Kumuha ng malinis na papel. Narito na ang panuto. Iguhit ang bituin kung tama ang gawain na isinasaad sa bawat bilang at iguhit ang tatsulo kung mali. Para sa unang bilang, tahimik na nakikinig sa salita ng Diyos. Inuulit ko para sa unang bilang, tahimik na nakikinig sa salita ng Diyos. Ano ang inyong sagot? Bituin o tatsulok? At para sa ikalawang bilang, pinagtatawanan ang nagsasagawa ng pagsamba. Inuulit ko para sa ikalawang bilang, pinagtatawanan ang nagsasagawa ng pagsamba. Ano ang inyong sagot? Bituin o tatsulok? Para sa ikatlong bilang, sinasabi na mas maganda ang aral ng iyong relihiyon kaysa sa relihiyon ng iyong kapwa. Inuulit ko para sa ikatlong bilang, sinasabing mas maganda ang aral ng iyong relihiyon kaysa sa relihiyon ng iyong kapwa. Ano ang inyong sagot? Bituin o tatsulok? At para sa ikaapat na bilang, iginagalang ang paniniwala ng iba tungkol sa dakilang lumikha. Inuulit ko para sa ikaapat na bilang, iginagalang ang paniniwala ng iba tungkol sa dakilang lumikha. Ito ba ay bituin o tatsulok? Para sa ikalimang bilang,
laging sumasama sa pamilya tuwing araw ng pagsisimba. Inuulit ko, sa ika-5 bilang, laging sumasama sa pamilya tuwing araw ng pagsisimba. Ano ang inyong sagot? Bituin o tatsulok? Ayan, oras na ng pagwawasto. Sa unang bilang, tama, bituin. Sa ikalawang bilang, tama, tatsulok. Sa ikatlong bilang, tama, tatsulok. Sa ika-4 na bilang, tama, bituin. Sa ika-5 bilang, tama, bituin. Alam kong madami kayong nakuha sa pagsusulit natin. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Naku, malapit na tayo matapos mga mag-aaral. Nasa panghuling bahagi na tayo. Alam ko madali lang itong panghuling gawain. Sumulat sa loob ng mga kahon ng iyong mga ginagawa na nagpapahayag ng pagsunod sa gawain panrelihiyon. Nais ko na isulat ito sa sagutang papel. Diba? Kaya natin ito? Mahusay. Pagkatapos nating magawa ito ay ating ipapasa sa ating guro para maiwasto. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ito. Ayan, tapos na kayo. Kayang-kaya talaga ninyo mga mag-aaral. Palakpakan ng ating mga sarili. Hinahangaan ko kayo. Natapos natin na mahusay at sa takdang oras ang ating aralin. Sabayan ninyo ako sa pagbasa sa ating aralin. Paniniwala ng pamilya ko, sinusunod ko. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan. Inaasahan kong nakapag-iwan ako ng magandang aral sa inyo ngayon sa ngalan ng aming script writer na si Ginang Jeannie B. Imson, sa aming content editor, Ginang Ruth B. Dumlao, sa aming technical specialist, Ginoong Wilbert Jampok, at muli ako ang inyong guro sa radyo, Ginang Jessa Marie Salvador Jose, at sa buong SDO Isabela RBI production team. Kami ay nag-iiwan ng isang maalam na pagbati at pasasalamat sa isa na namang makabuluhang episode sa edukasyon sa pagpapakatao. Hanggang sa muli! Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay mag-tune lang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay pumapasa
Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!